Naging pribado ang unang araw ng burol para sa mga kaanak, kaibigan at katrabaho ng yumaong kalihim ng Department of Migrant Workers na si Susan Ople sa isang sementeryo sa Taguig City. Sa kabila naman ng pagpanaw ng liderato ng ahensya, siniguro ng mga kanang kamay nitong magtutuloy-tuloy ang serbisyo ng kagawaran. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Kasi maraming OFW yung natulungan niya, sir. Nung umuwi kasi kami, sir, more than 200 kaming OFW umuwi. Natulungan niya, sir. Napaluha ang overseas Filipino worker na si Rochelle nang makita ang larawan ng yumaong kalihim ng Department of Migrant Workers na si Maria Susana Toots Vasquez Ople sa tanggapan ng kagawaran sa Mandaluyong City. August 2021 kasi nang maisamaan niya siya sa mga ni-repatriate ng gobyerno ng Pilipinas mula Saudi Arabia bunsod ng mga kaso ng pang-aabuso ng kani-kanilang amo. Sa awa naman ng Diyos, natulungan naman kaagad at naaksyonan nila yung nasagot nila yung mga problema ko. Kinuha nila ako sa bahay ng amo ko. Malaki ang pasasalamat ni Rochelle sa kalihim dahil mismong si Ople raw ang nag-asikaso ng kanyang paglaya sa piitan doon. Nakulong po ako ng 2 araw. Tapos kinuha ko ng Philippines Embassy, tinulungan ako ni Ma'am at ni President Rodrigo Duterte na makawi dito sa Pinas. 2:00 ng hapon nang ilagak ang mga labi ng yumaong kalihim sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay sa edad na 61. Sa amin sa DMW ay nangungulila kami lahat, nawala ang biglaang nawala ang aming ina, no. Ang tahanan ng OFW ay nawalan ng isang ina ngayon, ano. Sa kabila ng pagpanaw ng kalihim, siniguro ng ahensyang magtutuloy-tuloy ang serbisyo ng kagawaran para sa migranteng Pinoy. Ito'y sa pangunguna ng interim officer in charge na si Philippine Overseas Employment Administration Chief Bernard Olalia. Gayunpaman, hihintayin pa rin nila ang desisyon ng Malacanang kung sino ang papalit sa yumaong kalihim. We proceeded, so business as usual, tuloy ang paghahatid ng serbisyo and the secretary, if she were with us, would have said, keep on. Soldier on. Kabilang sa mga nakiramay kanina ay ang kongresista mula sa Kabayan Party List na naghain ng resolusyong nakikiramay ang Kamara sa pagkamatay ng kalihim. Pinaparating natin ang ating pakikidalamhati at pakikisa sa kanilang pinagdaraanan ngayon. Kasama nila yung panalangin po natin na patuloy silang bigyan ng higit na katatagan ng ating Diyos. Maging ang mga kritiko ng kagawaran ay nagpaabot din ng pakikiramay at pagsaludo sa mga ambag ni Ople sa karapatan ng mga OFWs. Mahirap palitan yung katulad ni Secretary Ople dahil for the first time sa opisina ng PUEA na ngayon ay DMW, unang beses nung nagkaroon ng representante o sekretaryo o puno ng ahensya na yun na mula talaga sa mga advocate ng mga migrante. Kaya ang hiling ng grupo sa pamahalaan, kaya kung sino man yung papalit sa kanya, hiling namin na magmulatin sa mga advocate ng mga migrante at tignan din yung mga pamamaraan na ginawa ni Secretary Ople, yung pagiging bukas at pagiging welcoming sa mga organisasyon ng mga OFW. Sa Lunes ang huling araw ng burol, habang sa Martes naman ang cremation. Siya ay ililibing sa libingan ng mga bayani sa Taguig City, katabi ang puntod ng kanyang yumaong ama at dating senador na si Blas Ople. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.